Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyong muli, minamahal po namin mga kaibigan. Kami po ay masaya na naman dahil po nagkasama-sama na naman tayo sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating po lalo pang gumagandang talakayan, makakasama na naman po natin muli si Sister Lenny, ang akin pong minamahal na asawa at kapartner sa gawain. Welcome! Maraming salamat, Pastor Ben, at sa ating manonood. Kinagagala ko pong makasama muli kayo sa mas maganda nating pagtatalakay sa napakagandang leksyon sa linggong ito. Sa ating ikalimang leksyon ay ating pag-aaralan ang paksang si Kristo at ang Sabat. Sa leksyon pong ito ay ating pumakita ng Sabat ay daan na maging karanasan natin ang kapahingahan at kalayaan kay Kristo. Bago po tayo magpatuloy, napagandang ating muna pong anyayahan ng Banal na Espiritu na patnubayan tayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng panalangin. Pangunahan tayo ni Sister Lenny. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat kami sa panibagong pagkakataong ibinigay sa amin upang mag-aral muli ng inyong banal na salita. Tunay, Ama, na kayo ang nagbibigay sa amin ng kaalaman, hindi para sa aming kabutihan lamang, kundi para sa ikadadakila ng inyong dakilang pangalan, upang ang bawat isa sa amin ay makaranas ng kaligtasan na kayo lamang ang makapagbibigay. Sa oras na ito, Panginoon, aming inaanyayahan ang inyong banal na Espiritu na bigyang linaw ang aming mga puso't isipan, tanggapin ang aming matututunan sa leksyong ito, sa linggong ito, maunawaan namin ang mga dakilang mga katotohanan na inyong ibinibigay sa amin upang lalong mapalapit kami sa inyo sa pamamagitan ng pagpapangili ng araw ng Sabat. Salamat, Ama, sa patuloy niyong pakikisama at pagpapatawad sa aming pagkakasala at pagkukulang. Ito pong aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sister Lenny, maraming salamat sa iyong panalangin. Ang ating pong leksyon na tinatalakay bawat linggo ay meron po itong mga mithiin. So maganda po siguro ating tunghayan na pag natapos ang ating leksyong ito ng ating talakayan na ating maunawaan ang Sabat ay simbolo ng paglalang at pagliligtas. Ito rin ay makakatulong sa atin maging karanasan ng Sabat bilang panahon ng tunay na kalayaan kay Kristo. At sa bandang huli, hanapin natin na maging kaluguran ang pag-iingat sa Sabat ng Panginoon. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makita po natin sa aklat ng Marcos, Kapitulo 2, talatang 27 at talatang 28. Ganito pong wika at aking babasahin. Sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. So, ngayon po itutunghayan natin ang kaugnayan ng ating Panginoong Hesus sa araw ng Sabat. Now, Sister Lenny, maraming mga Kristiyano ang nagsasabi na ang Sabat ay para sa mga Hudyo lamang. Ito ba ay talagang sa mga Hudyo nga lamang ba? Marahil kaya ang paniniwala ng marami ang Sabat ay para sa Hudyo lamang kasi ang Sabat ay masusumpungan sa 10 utos. At ang 10 utos ay ibinigay sa mga Hudyo. Doon nakapaloob ang araw ng Sabat, ang pagpapangili ng araw ng Sabat. Pero kung papansinin natin, Pastor Ben, hindi lang naman Sabat ang ibinigay sa mga Hudyo. Ang kaligtasan man ay ibinigay din sa mga Hudyo. Sabi nga sa Juan 4:22, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. So, hindi porket ibinigay sa Hudyo ay para sa kanila lang. Kung maganda, Pastor Ben, basahin mo siguro sa Roma 3:1 at 2 para makita natin, sa Hudyo lamang ba talaga ang mga turo na ito ng ating Panginoong Jesus? Okay, ganito po ang sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 3, talatang 1 at 2. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. So, pansinin natin, Pastor Ben, nababasa natin dyan na ipinagkatiwala lamang sa mga Hudyo. Ibig sabihin hindi ito exclusive para sa kanila lamang.
May mission kasi ang mga Hudyo noon nakipagtipan sa kanilang Panginoon na kanilang ipangaral ang magandang balita sa buong sanlibutan. O yun ang So, unang... kasangkapan lamang ang mga Hudyo na maipaalam ng Diyos sa buong sanlibutan at makilala na siya ang tunay na Diyos sa manlalalang. So, ang katotohanan ng Sabat at ng kaligtasan ay ibinigay una sa kanila, subalit yun ay para sa ating lahat. Nangangahulugan ba na sa kanila ipinagkatiwala ang aral ng kaligtasan? Sila lang ang maliligtas? Hindi. Tayo man ay may karoong karapatan. So, hindi lamang para sa Hudyo ang araw ng Sabat. Bukod dito, Pastor Ben, kung ating babasahin sa Marcos 2:27-28, yung ating talatang sauluhin sa linggong ito, maganda siguro basahin mo uli, Pastor Ben, upang ating makita ang pagkakagamit ng mga salita sa tekstong ito. Okay, ganito wika, yung talatang sauluhin natin kanina. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Pansinin natin, Pastor Ben, ang talata ay nagsabi, ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. At sa orihinal na wikang Hebreo, ang tao dito ay tumutukoy sa salitang Adam, o ito ay si Adam as a specific person, o kaya ito ay sa pangkalahatang tao, humankind as a whole. So, nangangahulugan lamang, nung ginamit ang salitang ito ng ating Panginoong Jesus, hindi niya tinutukoy ang mga Hudyo. Tinutukoy niya ang kabuuang sangkatauhan sa sanlibutan. Kaya ang kautusan sa pagkakagamit ng salitang ito ng Panginoong Jesus ay hindi lamang sa Hudyo, ito ay panglahatan. Pangsangkatauhan. At napakalinaw nga, Sister Lenny, ang binasa diyan ay ang pagkakasabi ng talata ay ginawa ang Sabat para sa tao. Hindi sinabi na para sa mga Hudyo. At wala pa mga Hudyo ay ginawa ng Sabat at ito ay binigay na sa tao bilang regalo ng Diyos sa panahon ng paglalang. Sister Lenny, kailan ba talaga nagpasimula ang Sabat? Sa banal na kasulatan, una nating makikita ang araw ng Sabat sa Genesis 2:1-3. Maganda siguro, Pastor Ben, basahin natin sapagkat dito natin makikita kung paano ang araw ng Sabat ay ipapangilin. Okay, ganito at maging mahalaga. Sa aklat ng Genesis Kapitulo 2, 1-3. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw, at kanyang ipinangilin, sapagat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Kung papansinin natin, Pastor Ben, may tatlong bagay na ginawa ang Panginoon sa ikapitong araw sa panahon ng paglalang. Unang-una, kanya itong ipinagpahinga. Siya ay nagpahinga sa araw na yon. Pangalawa, ito ay kanyang binasbasan. At pangatlo, ito ay kanyang ginawang banal. Dahil sa ito ay nagsimula pa noong panahon ng paglalang, ito ay may universal validity. Ibig sabihin nito, saklaw na ang lahat ng mga tao. Saklaw na ang kalahatang... Pero sa panahon na yan ay si Adan pa lamang ang tao. Oo. Saka si Eva. Ito talaga ay isang bagay na mahalaga sa Diyos na tanging ibinigay kaagad niya noon pa mang pagkatapos ng paglalang. Ito nga ay tinatawag ng ibang mga manunulat na selebrasyon ng kanyang paglalang. Ibig sabihin din nito ay wala pa ang mga Hudyo, wala pa sina Moses na yan, nagbigay sa kanya ibigay ng kautusan, pero nariyan na at nagpasimula ng Sabat. Isang gawa ng paglalang, kaya ang Sabat ay pangkalahatan. Okay. At saka meron pa, Pastor Ben, kasi maraming nga nagtatanong, ano pa talaga, dapat ba talagang ipangili ng araw ng Sabat? Yung mga tao sa ngayon, lagi nilang kini-question, nagtatanong, ang sabi kasi nila, hindi na raw valid ang Sabat. Pero magandang tingnan natin yung, nagbasa ako doon sa mga sinulat ng maraming tao tungkol sa history. Sabi nila, kailan ba talaga nagsimula ang 7-week cycle, 7-day week cycle? Kasi naroon nakapaloob ang ikapitong araw, no? Maraming bansa ang nagsikap na baguhin ito, may 8, may 10, may 4, may 5. Pero kinalalabasan, 5 araw sa isang linggo. Okay, yun. Okay. Pero ang kinalalabasan nito ay doon pa rin sila umuwi sa 7 days. Bumabalik pa rin sa 7 days, sa 7 araw. Bakit kaya? Hindi maipaliwanag kung bakit ito ang nagiging parang
mas normal ang paggawa ng tao, no? May mga bansang nagsabi na gawing 4 na araw na lamang, pero nakita nila, humihina ang kanilang negosyo. Yung paggagawa ay hindi na nagiging maayos. Ngayon, ang iba naman, mga scientist, mga siyentipiko, nag-aral din. Yung tinatawag na chronobiologist. Kilala doon si Dr. Franz Halberg sa University of Minnesota. Kanyang pinag-aralan yung 7-day cycle sa katawan ng tao. At kanyang na-discover na ang rhythms pala ng ating katawan ay may 7 araw din na papanatili at na tayo'y naninibago na papasauli sa ating regular na mabuting pangangatawan sa loob ng regular na 7-day cycle na tinatawag. Kaya nga makikita natin dito ang katalinuhan ng Panginoon. Ng paglalang ay talagang nakaplano sa Panginoon na anumang gawin ng tao na sirain ito, makikita pa rin na doon nakapaloob ang regular na mabuting pagkilos ng sanlibutan sa 7 araw. So, magti-trace natin talaga, pwede nating ibalik muli sa creation na may author ng sanlibutang ito na kanyang idinisenyo ang buhay ng tao at ang lahat-lahat na kanyang gawain sa loob ng 7 araw. At sa ikapito, kapag hindi mo yan ipinahingat, ipinangilin ang araw ng Sabat, may epektong iba sa iyong buhay. Yan isang ayon sa pag-aaral. So, sa malinsabi, makita natin ang karunungan ng Diyos na siya'y lumikha sa atin, lahat ay nakadesenyo. Napapatunayan ng mga pag-aaral ng ibang mga tao. So, doon pa lamang sa Creation Week ay talagang doon na rin ginawa ang tao, doon na rin ibinigay ng Diyos ang kapahingan para sa Kanya. Tama. Na tinatawag natin Sabat. Sister Lenny, sa ating pag-aaral, ang kautosang Sabat na nakatala sa Deuteronomio 5, Deuteronomio 5, talatang 12 hanggang 15, ay itong ginagamit ng ibang mga Kristiyano na ito daw ang nagpapatunay na ang Sabat ay ibinigay sa mga Hudyo lamang. So ano nga ba ang kaibahan ng Sabat dito doon sa Exodo Kapitulo 20, talatang 8 hanggang 11? Yung Exodo, di ba, iyan yung kautosan. Iyan yung ika-4 na utos. Ika-4 na utos. Siguro maganda, Pastor Ben, para maihambing natin ng maayos, basahin mo ang talata sa Deuteronomio 5:12 hanggang 15. Iyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka, at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at sa unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ang background nito, Sister Lenny, ay narito ang paghimok ni Moses sa mga Israelita o sa mga Hudyo na kanilang ingatan ang kautusan ng Diyos. Kanyang ipinaalala sa kanila kung bakit dapat nilang ingatan ang araw ng Sabat. At nagbigay pa siya ng karagdagang dahilan kung bakit dapat nila ito ipangilin. Yun ay makikita natin sa versikulo 15. Ngayon, Pastor Ben, atin nang paghambingin ang dalawang teksto na sinabi mo kanina sa tanong, ano ba talaga ang tinutukoy ng Exodo 20, 8 hanggang 11? Ito ay tumutukoy sa gawa ng paglalang at ibinibigay tayo, itinuturo tayo sa ating manlalalang. Samantalang sa Deuteronomio 5, ito naman ay tumutukoy, ang Sabat ay tumutukoy sa gawa ng pagligtas. Kung papansinin natin, sila, ang background nito, di ba? Iniligtas sila sa paglabas nila sa Ehipto, sa kanilang pagkaalipin. Ito, niligtas sila sa pagkaalipin sa Ehipto. So, ang Sabat dito ay isang tanda ng pagliligtas. At sila ngayon ay itinuturo sa kanilang tagapagligtas. Sa malinsabi ay hindi naman binaliwala yung unang kadahilanan sa Exodo Kapitulo 20. No? Ito yung nasa ika-4 na utos
na ang kadahilanan nito ay dahil sa paglalang. Okay, na ang Diyos ay tanda na, ang Sabat ay tanda na ang Diyos ang manlalalang. Pero dito sa Deuteronomy Kapitulo 15, parang nireview ni Moses sa mga Hudyo yung 10 utos. Pero ito ay may karagdagan kamo na dito binabanggit na ito'y tanda, nandoon yung tanda ngayon ng pagliligtas ng Diyos. So makikita natin, may dalawang kahulugan na ang Sabat sa kanila. Ito ay may dalawang kahalagahan, tanda ng paglalang at kaligtasan. Ang Sabat kung magkagayon ay tanda na ang Diyos ay ang manlalalang at tagapagligtas. At kung papansin natin, Sister Lenny, ito ay tumutukoy sa sangkatauhan sa kabuuan at hindi may pinili lamang na mga partikular na tao kagaya ng mga Hudyo. Ano bang ibig sabihin ng malalim na kahulugan ng Sabat? Ang Sabat sa original na salita, kung ating i-translate ngayon ay rest, kapahingahan, o paghinto o pagtigil, no? Paghinto sa lahat ng ating mga routine na ginagawa sa loob ng 6 na araw ng sanlinggo. At tayo ay kailangan magpahinga sa ika-7 araw. Maganda siguro, Pastor Ben, basahin natin sa Isaiah 58, 13 and 14. Okay, ganito ang sabi sa aklat ng Isaiah 58, talatang 13 at 14. Kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon, at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa, at papakanin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagat sinalita ng bibig ng Panginoon. Makikita natin dyan, malinaw, Pastor Ben, di ba? Iuurong ang ating mga paa sa paggawa ng sarili nating mga gawain. Sariling lakad. Sariling lakad. At pangalawa pa, na maaari nating sabihin kahulugan ng araw ng Sabat, ito rin ay espesyal na araw na pakikipagtagpo sa ating manlalalang. Marahil magandang basahin, Pastor Ben, sa Levitico 23:3. 6 na araw na gagawa, datapwat sa ika-7 araw ay Sabat na takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin, isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Malinaw. Ang araw ng Sabat ay takdang kapahingahan. Takdang kapahingahan at banal na pagpupulong. Ito ay pagpupulong na pampubliko. So, dito natin gagawin ang pagsamba sa ating Panginoon. At binanggit din dito, Sister Lenny, huwag gagawa ng anumang gawa. Na pinaliwanag kanina na yung sariling mga gawa na yon ay yung mga sariling lakad, sariling hanap buhay marahil, ay sa araw ng Sabat ay ipinapahinto. Hindi dapat. At dumako naman tayo sa panahon ng Panginoong Jesus. Maganda basahin natin sa Lucas 4:16. Doon kasi sa panahon ng Panginoong Jesus, ang mga Hudyo ay may lingguhang araw ng pagsamba, no? Sila ay pumupunta sa templo at mababasa natin diyan kung ano ang kanilang ginagawa. Sa Lucas 4:16 ganito ang wika. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Malinaw, di ba? Araw ng Sabat, siya ay pumunta sa sinagoga upang magbasa ng banal na kasulatan. May mga nagsasabi, Pastor Ben, na hindi naman sapagkat siya ay nagbasa ng Biblia doon, ay nangili na siya ng Sabat, no? Pero kung papansinin natin sa teksto, naroon may salitang sang-ayon sa kanyang kinaugalian. Ibig sabihin, mayroong sistema na paulit-ulit niyang ginagawa. Kasi nasa buhay nila ang mangili ng araw ng Sabat. Ito ay regular. Bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain, pang-araw-araw, panlinggo-linggong gawain na sa ika-7 araw, sila ay pupunta sa sinagoga. Kaya nga't ang pagbasa ng Biblia ay maaari din nating sabihin pag-aaral nila sa isa't isa o marahil ay sermon, sapagkat sa sermon man ay meron ding pagbabasa ng Biblia.
Ito nga sinasabi ng mga theologians na teaching model of observing Sabbath. Itinuturo ang banal na kasulatan, ang mga katuruan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia, no? At dito, Sister Lenny, kasi pansinin lang natin, no? Ito'y kaugalian ng ating Panginoon Sus. Ang ating Panginoon Sus isang Hudyo. At sa ating mga nakaraang mga leksyon ay nakita natin kung paano siya nag-ingat ng kautusan. Wala siyang sinira o wala siyang nilabag. Ito'y kanyang iningatan. So, bilang kanyang kaugalian na pumasok sa sinagoga, ito'y maliwanag sa mga Hudyo na araw ng pagsamba. So, bagamat hindi binanggit yung salitang siya nagpunta sa sinagoga para sumamba, pero malinaw po sa kaugalian nila na talagang araw ng Sabado ang kanilang pagsamba. At ang ating Panginoon Hesus ay isang Hudyo na siya sumunod din at nag-ingat ng kautusan ng Panginoon. Sang-ayon ako dyan, Pastor. At maliban pa doon sa pag-aaral ng mga theologians, napansin nilang 21 times, 21 beses na binabanggit ni Lucas ang salitang Sabat at 8 beses sa aklat ng mga gawa. Ito ay dobleng beses kumpara sa pagkakabanggit ng ibang mga aklat ng Ebanghelyo. Nangangahulugan lamang na sa aklat ng Lucas ay binibigyang halaga talaga nito ang araw ng Sabat. At nung kanyang inilahad ang buhay ng Panginoong Jesus, kanyang idinidiin na nung siya ay inilibing, yun ay araw ng paghahanda at papalapit ng araw ng Sabat. At nung siya ay malibing na, yung mga babae ay pumunta nung sila ay pupunta na sa libingan, bago yung araw na yun, nagpahinga sila sapagkat yun ay araw ng Sabat. Makikita natin na isang modelo ng malalim na pagkaunawa ng Sabat ang idinidiin dito ni Lucas. Kaya dito sa pagkakabanggit niya, sa pagkakapunta ng Panginoong Jesus sa templo, talagang si Lucas ay ipinakikita sa ating lahat na ang Sabado ay isang bagay na mahalaga, isang araw na mahalaga. Itutuwid ko yan. Okay, Sister Denny, maliban sa ang Sabat ay panahon ng pahinga at pagsamba, ano pa ang kahalagahan nito? Isang malaking bagay na mapapansin natin sa panahon ng Panginoong Jesus, kung papansin natin yung mga nakaraang leksyon, ay yung ginawa nila sa araw ng Sabat, ng mga Pariseo sa araw ng Sabat. Sila ay nagdagdag ng mga batas upang ito ay maipangilin, di ba? Upang ito ay maiwasang malabag, no? Subalit, dahil sa pagkadagdag ng mga kautosang iyon, naging pasanin ang araw ng Sabat. Naging mabigat, kumbaga. Nung dumating ang Panginoong Jesus, kanyang binaliktad ito. Nais nang ito ay maging araw ng pagsasaya. Sa Isaiah 58, 14, atin ang nabasa kanina, pero nais kong ulitin, Pastor. Basahin mo ulit. Okay, sa Isaiah 58, sa talatang 14, kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon, at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa, at pakakanin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Malinaw, di ba? Na tayo ay magkaroon ng pagsasaya. Malugod sa Panginoon. Malugod sa Panginoon sa araw ng Sabat. Nais ng Panginoon na ito ay hindi mahirap na gawain, hindi malungkot na araw, kundi isang kaluguran sa ating mga mananampalataya. So meron ditong kaisipan ng kagaya ng unang pagkabigay ng Sabat, ano? Sa Creation Week. Ibinigay ito upang maging celebration na kilalanin siya ang manlalalang. Ay dito naman ay binibigyan din talaga na ang Sabat ay gawin nating araw ng kaluguran o araw ng pagsasaya o pagdiriwang. At kung ating aalalahanin pa yung isang teksto ang ating nabanggit na nung una, ang Marcos 2:27. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao dahil sa Sabat. At ang talatang ito ay tumutukoy lamang sa kanyang mithiin o primary concern na kapakanan ng tao. Ang kapakanan ng tao ay hindi dapat malilimitahan, kundi ito'y magagarantiyahan. Tulad nga na nangyari sa mga alagad nung sila ay nanggaling sa pagsamba kasama ang Panginoong si Jesus, sila ay napadaan sa isang bukirin ng mga trigo. At dahil sa sila'y gutom na, sila'y namitas ng uhay. Ng trigo at kumain. Araw ng Sabat yon at alam nila na yun ay
labag sa kalooban ng mga Pariseo dahil iyon ay Sabado. Pero may batas naman na pinapahintulot yon sa batas ni Moises. Pero sa pananaw ng mga Pariseo sa panahon na yon, iyon ay labag. Oo nga't hindi kumain ng Panginoong Jesus. Pero kanyang idinipensa ang mga alagad sa kanilang pagpitas. Dito sa kwentong ito, ipinakikita lamang na ang tamang pagsamba ay hindi kailangang limitahan ang kapakanan ng tao. Nais kong banggitin ang isang sinabi ni Dr. Samuel Bakyoki. Si Dr. Samuel Bakyoki ay isang masasabi nating scholar ng Sabat. No? Siya ay profesor ng Andrews noong nabubuhay pa siya. At siya lang ang tanging Adventista na nag-aral sa Gregorian University ng Roma. At ito ang kanyang sinabi tungkol sa insidenteng ito ng pagpitas ng uhay at pagkain ng mga disipulo sa araw na yon ng Sabat. Ito ang kanyang sinabi. Hayaan mong basahin ko, Pastor Ben. To require that the disciples deny their physical needs in order to keep the Sabbath would mean to pervert its intended function, namely to be a day of delight and not one of privation. So hindi dapat silang maging salat o wala dahil sa pagsamba ng araw ng Sabat. Kung ito ang magiging dahilan upang kanilang lalong mainit na masamba ang Panginoon, maaari silang kumain. At ito ang makatutulong upang lalo nilang makita na ang Panginoon ay nagbibigay halaga sa kapakanan ng kanyang mananampalataya. Sa sabi, ang araw ng Sabat ay pinapakita yung ito'y araw ng pagsasaya. Kagaya ng nabanggit mo na nga. Ano pang ibang kahulugan ng Sabat? Ano pang pinapakita nito na kabutihan? Alam mo, Pastor Ben, nung nilikha ang sanlibutan, ito ay perpekto, maganda. Subalit alam natin na pagpasok ng kasalanan, nasira lahat ang panukala ng Panginoon. Nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng kamatayan. Kaya nga't nais ng Panginoon na magkaroon ng maibsan ang kahirapan na ito na pumasok sa sanlibutan. Sapagkat hindi ito ang kanyang panukala. Kaya nga, nung siya ay dumating sa sanlibutan, nakita niya ang kalagayan ng mga tao, kanyang ginawa ang marapat lamang ang magpagaling. Kaya nga, ang araw ng Sabat ay ginamit niya din sa pagpapagaling. Subalit, marami nagtatanong, bakit nga ba? Sa araw pa ng Sabat magpapagaling, no? Kasi ang mga Hodyo ay yung mga aral ng mga rabi, na ipinagbawal din nila ang pagpapagaling ng araw ng Sabat upang maingatin nila ang Sabat. Narito, ginamit ng Panginoon ang araw ng Sabat upang ipakita sa kanila ang isang panibagong kahulugan ng Sabat na ito dapat ay isang araw ng pagpapagaling, na ito ay isang maging larawan na ng katubusan sa buhay ng pagkakasala ng mga tao. Pansinin natin, sa araw ng Sabat, ginawa ng Panginoon ang pinakamagagandang o dakilang mga mirakulo ng pagpapagaling. Naroon yung kwento ng lalaking tuyo ang kamay sa Marcos 3:1-6, di ba? Meron din yung kwento ng babaeng baluktot sa loob ng 18 taon sa Lucas 13:10-17. At ano pa masasabi mo, Pastor? Ano pa yon? Ang lalaking lumpo sa tabi ng tipunan ng tubig sa Bethesda. Siya, 38 taon siya na nalumpo, no? Yan ay nasa aklat ng Juan, Kapitulo 5. At ang isa pang mirakulo ay ang lalaking bulag mula sa pagkapanganak. Yun ay sa Juan Kapitulo 9. Dito sa mga pagpapagaling niyang ito, kung niyong papansinin, ito'y pare-parehong sa araw ng Sabat niya ginawa. Oo. Kasi may nais siyang ipaunawa sa mga tao lalo na sa mga Pariseo. Kung papansinin natin, halimbawa na lang, no, doon sa babaeng baluktot. Sa babaeng baluktot ang likod sa loob ng 18 taon. Ang sabi niya doon, ikaw ay pinalaya na. Ibig sabihin, ipinakikita niya na tayo ay nakagapos sa kasalanan. So makikita mo dito yung redemptive meaning ng Sabat. So pinalaya na siya doon sa kanyang sakit at saka sa kanyang paghihirap. Sa kanyang paghihirap. Parang tinutubos siya sa kanyang, o pinalalaya siya sa kanyang paghihirap. No? At maliban doon sa
Juan 5, yung lalaking sa tipunan ng tubig sa Bethesda, ginamit din niya doon nung sinagot niya yung mga Pariseo, bakit ka nagpagaling ng araw ng Sabat? Anong sinabi niya? Hanggang ngayon, patuloy sa paggawa ang aking ama. Anong ibig sabihin ng paggawa? Until now. At patuloy siyang gumagawa. Ano yung paggawa? Ikabubuti ng tao. Idinidiin niya doon ang gawain niya, ang mission niya ng pagtubos. Nais niyang tubusin ang mga tao sa kanilang pagkahilig sa kasalanan. No? Napakaganda. At doon sa Juan 9, yung lalaking bulag mula sa pagkapanganak, ano rin sinabi niya? Gagawin niya samantalang may araw pa. Sapagkat darating sa Juan 9, versikulo 4, doon niya binanggit yun na habang may araw pa, kailangan niyang gawin yon sapagkat darating ang panahon na hindi na natin magagawa yon. So anong tinutukoy niya? Yung darating na panahon na wala nang magagawa pa. In the future. So makikita natin, nung si Jesus ay nagpagaling, hindi lamang yung temporal na pangangailangan ng kagalingan. Kikita niya ang malalim na kahulugan ng Sabat. Na ang Sabat ay isang araw na nagsisimbolo ng ating pagkatubos o pagkaligtas sa pagkabihag ng kasalanan sa ating buhay. At papansinin natin, Pastor Ben, nung ang Panginoong Jesus ay nagpagaling, hindi lamang pisikal na paggaling ang kanyang dala, no? Kanya ring ibinigay ang spiritual na paggaling. Nais kong basahin mo, Pastor Ben, ang kanyang sinabi sa Juan 5:14, nung kanyang pinagaling ang isa sa mga mirakulong ito na kanyang ginawa, ang lalaking lumpo. No? Okay, ganito wika. 5:14 ng Juan. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. So nakita natin dito, nung siya'y gumaling, sinabihan siya ng Panginoon, huwag ka nang magkasala. Narito ang spiritual component, no, ng kanyang gawang pagpapagaling. At maliban pa doon, sa isa pang mirakulo na kanyang ginawa, sa Juan 9:35 hanggang 38. Ito yung lalaking bulag mula ipinanganak. Siya'y kanya ring sinabihan ng tungkol sa tagapagligtas na siya ba'y nananampalataya at ang taong yun ay nanampalataya. Dinadala niya ang mensahe ng kaligtasan sa mga taong kanyang pinagaling. Ano kayang implikasyon nito, Pastor Ben, ngayon sa ating panahon? Halimbawa, yung mga manggagawa natin sa ospital, mga doktor, mga nurses, kapag nagtatrabaho ng araw ng Sabat para sa kagalingan ng mga pasyente. Ito yung binanggit din ng ating Panginoon na nasa gawain ng Ama ng pagpapagaling. Siya patuloy pang gumagawa. So itong ating mga ilang kapatid na ito, kaya mga doktor, mga nurses, at iba pa mga nasa larangan ng pagpapagaling, ay magandang ito'y maidiing mabuti na bagamat sila pumapasok ng araw ng Sabat, ay ito'y ginagawa nilang paglilingkod para sa mga taong nabibigat ang lubha, na nangangailangan ng kagalingan kahit araw ng Sabat. At atin ding isipin, siguro, isang magandang prinsipyo sa ating mga ospital, Pastor Ben, na hindi lamang pisikal na pagpapagaling ang ating dala. Dapat nating tandaan na lagyan natin ng component ng spiritual healing din. Kasi ang Panginoon, nung siya'y nagpagaling, magkasama yun eh. Ibinibigay niya ang pisikal na pagaling, susundan niya ito ng spiritual na pagpapagaling. Palaging kasunod ang pisikal na kagalingan na palagi nauuna yung spiritual. Kaya sa pamamagitan ng mga pagpapagaling nito, Sister Lenny, makita natin isa pang mahalagang kahulugan ng Sabat. Ito ay ang pagsasauli. O pagbibigay ng pagbabalik sa kanyang original na kalagayan nung siya ay nilalang. Ang tawag dito ay restoration. Restoration. So paano natin makitang kahalagahan nitong, paano pa natin titingnan ng lalong malalim na kahulugan ang restoration na nakaugnay sa Sabat? Alam natin na ang original natin ay perpekto, banal, no?
kapag tayo ay nakikipagniig sa ating Panginoon at lagi natin siyang kinakausap at ito ay ginagawa natin sa araw ng Sabat, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, ibinibigay natin sa Panginoon ang kanyang kakayanang tayo ay maging banal. No? Ibig mong sabihin, habang tayo nag-iingat ng Sabat, ay natutulungan din natin sarili na dahil ang ating focus ay ang Diyos, ay unti-unti ring naibabalik sa atin yung larawan ng ating Panginoon. Pansinin natin, Pastor Ben, ang isang teksto sa 2 Corinto. No? 2 Corinto 5:17 muna siguro, Pastor Ben. 5:17. Okay, ganito ang wika. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Napakagandang isipin, Pastor Ben. Relasyon ng tekstong yan ay ang karanasan natin sa pagkaaraw ng Sabat. Kapag tayo ay nagsasamba pala, tayo ay nakikipagniig ng malapitan sa Panginoon. Nagiging bagong nilalang tayo eh. Kasi habang tayo ay lumalapit sa Kanya, nagkakaroon ng pagsasauli, restoration. Nagiging bagong nilalang tayo. Basahin pa natin sa 2 Corinto 3:18. Maganda rin ang sinabi doon. Ganitong wika. Datapwat tayong lahat na walang talokbong ang mukha na tumitingin gaya ng isa sa isang salamin. Sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. So makikita natin dito habang tayo ay lalong tumititig sa Panginoong Jesus, lalo tayo niyang nagiging kamukha. Ang sarap isipin, ano? Ibig sabihin, habang tayo sumasamba sa araw ng Sabat, ay dito nagaganap yung restoration. Tama. Muling isinasauli tayo. Para bagang ito'y kagalingang ibinibigay sa atin ng Panginoon na sa 6 na araw tayo ay naging nasa sanlibutan at nahahawa ng sanlibutan, subalit sa araw ng Sabat ay ibinabalik tayo ng Panginoon. Kaya nga't ang Sabat ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos na tayo ay gawing banal o maging banal na muli. Napakasarap. Sana maging karanasan natin ito, mga kapatid, na kapag tayo ay nagsasamba, maramdaman natin yon na pag-uwi natin, iba na ako. Fully restored, nagiging banal sa harapan ng Panginoon. Okay, sa tulong ng Panginoon. Napakaganda, Sister Lenny. Paano natin dapat ipangilin ang araw ng Sabat? Napakaganda ang mga sinabi ni Dr. Bakyoki. Sinabi ko na siya kanina, pinakilala ko na sa inyo, na siyang isang eksperto natin pagdating sa Sabat. At may 4 na aspeto siyang sinabi kung paano natin ang Sabat ay ipapangilin. Napakagandang isa-isahin natin to, Pastor Ben. Sige. Yung 4 na yon, una, ay ang Sabat bilang paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, ang Sabat bilang paglilingkod sa sarili. Ang pangatlo ay ang Sabat bilang paglilingkod sa kapwa. At ang pang-4, ang Sabat bilang paglilingkod sa kalikasan. Siguro maganda pa sabihin, isa-isahin natin to, no? Una, yung Sabat bilang paglilingkod sa Diyos. Siguro mas madaling unawain ito. Ito yung tayo ay sumasamba. Yes. Tayo ay sa pangkaraniwang mananampalataya, ang pangingili ng Sabat ay pagpunta sa simbahan. Anong gagawin? Nabanggit natin kanina, ito ay panahon ng banal na pagtitipon, banal na pagpupulong. Pakikipagniig sa Panginoon, pagsamba. So ito yung paglilingkod sa Diyos. At ang paglilingkod sa Diyos ay may magandang pagkakaiba sa ibang paraan ng paglilingkod na ginagawa natin sa ibang araw. Ibig mo sabihin ay iba yung uri ng paglilingkod natin doon sa unang 6 na araw at iba yung uri ng paglilingkod natin sa 7 araw. Tama. Paglilingkod sa Diyos, ha? Kasi naroon tayong... Pareho naman itong paglilingkod sa Diyos. Idinidin sa ating mga Kristiyano na sa pang-araw-araw nating paggawa, kahit ito pa sa opisina, sa kalsada, kung saang palengke, ang lahat ng ating ginagawa ay dapat paglilingkod sa Diyos. No? Sa 6 na araw na yan. Subalit ito, sabi nga ni Dr. Bakyoki, ito yung Martha type.
Alam natin yung istorya ni Marta at ni Maria nung si Jesus ay naroon sa bahay ni Si Martha Lazaro, ay di ba? abalang-abala sa Si Marta pagluluto. ay abala sa pagluluto, pero ginagawa niya yon bilang paglingkod din naman sa Panginoong si Jesus. Ito ay tinatawag na implicit na paglilingkod. Hindi direkta, hindi gasinong hayag, no? Subalit, Hindi hayag na ginagawa para sa Panginoon. para sa Panginoon. Okay, sige. Subalit, pagka tayo ay naroon sa araw ng Sabat, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon sa panahon ng araw ng Sabat, ito ang sinatawag na merit type of worship. Ano ibig sabihin ng merit type of worship? Ito yung explicit, undivided attention. Wala kang iniisip, kundi ang makipagniig lamang sa Panginoon. Nakapokus lang sa Panginoon. Nakapokus, tama. Inuuna muna niya ang makinig muna sa Panginoon. At yon ang panukala ng araw ng Sabat. Undivided attention sa pagsamba. Ibig sabihin, tuloy din sa paglilingkod, pero ang kaibahan, ang focus ay talagang nasa Panginoon. Nasa Panginoon. Mabigyan siya ng kaluguran. Okay? Tama. So, ngayon, ano ba ang napapaloob pagka tayo ay nagsasabing naglilingkod sa ating Panginoon pagka-araw ng Sabat? Dapat nating pansinin na kapag tayo ay naroon na sa araw ng Sabat, ito yung tinatawag nating total response. Ganap na pagtugon sa ating Panginoon. Kasi nandun ka nga undivided attention. So kapag naroon ka na, ganap na pagtugon sa Panginoon ay ang iyong pangingili ng araw, inilaan mo talaga yung araw na yan para sa Panginoon, nagiging ganap ang pagtugon mo sa Kanya. At nagkakaroon siya ng pagkakataong ibalik, isauli ang Kanyang nawalang larawan sa iyo. No? Napakaganda. At pangalawa, ang sinabi ni Dr. Bacchiocchi, ito ay isang lunas sa mga taong sinasamba na ang trabaho. O yung mga workaholic. Tama. Kasi maraming mga tao, nagtatrabaho ng buong sanlinggo, talaga naman, doon na nakapokus ang isip, ginagamit na lamang ang Sabat bilang pahinga, para pagdating ng Lunes, meron na naman siyang lakas para magtrabaho. Ako minsan nga yun nga ang sinasabi niba, o Sabat ngayon, pahinga naman tayo para magkaroon naman tayo ng energy, para bagang instrumental ang Sabat. lang, para magawa na naman yung kanyang gawain sa 6 na araw. Hindi ganyan ang panukala ng Panginoon. Ang kanyang panukala ay ipakita sa atin na ang Sabat ang siyang focus ng ating paggawa. Ipakikita rito na ang Diyos ng ating gawa ang pinaka-pangunahin nating dahilan kung bakit tayo gumagawa. Tayo ay gumagawa sa 6 na araw ng sanlinggo para tayo ay makapagsamba ng lubusan sa ating Panginoon at pagdating ng araw ng Sabat, magpapasalamat tayo sa kanyang mga pagpapala sa nakalipas na araw ng Sabado. So kapag tayo ay nagsasamba sa araw ng Sabat, ito'y lunas sa worship. Maaalaala natin na hindi pala trabaho ang pangunahin sa aking buhay. Diyos ang pangunahin sa aking buhay. So ito siguro paalala do sa mga kuminsan sumasamba ng araw ng Sabat nga, pero talagang sa pagod sa 6 na araw ay nakakatulog sa loob ng church, ano? So ito'y isang rebuke marahil na ang ating pamamahinga ng araw ng Sabat ay kagalakang tayo ay nakapaglingkod ng 6 na araw at yung 7 araw ay punong-puno ng kagalakan na sumasamba sa Panginoon. Meron ding mga tao na mahilig sa pagliliwaliw. Pagkatapos ng 6 na araw sa linggo, pagdating ng weekends, Sabado, Linggo, yan ang ginagamit nila para mag-enjoy naman ng buhay. Ito rin ay isang lunas. Ang pagpapangili ng araw ng Sabat ay isang lunas din sa mga taong mahilig sa pagliliwaliw. No? Sapagkat kapag hindi mo ipinangili ng araw ng Sabat, hindi mo mararanasan ang tunay na restoration o pagsasauli. Marahil magkakaroon ka ng physical na rest, na pagpapahinga, mayroon kang sosyal na pagpapanibago sa iyong kapwa. Subalit, hindi yun ang kompleto Ang kompletong pagpapanauli kasama ang spiritual na component. At yun ay magagawa lamang kung tayo ay nagpapangili ng araw ng Sabat. Kaya nga, kapag tayo ay nangingili ng araw ng Sabat, ang tinatawag natin dito na divine rest, maka-Diyos na kapahingahan, dito natin mararanasan ang tunay na pagpapanauli ng ating katawan. Ibig sabihin nitong divine rest na ito ay
pamamahinga, pero ang isip ay nasa Panginoon. Ang focus niya ay Panginoon pa rin. Naroon ang spiritual. Hindi lang basta matulog tayo kasi pagod at harap na naman tayo ng panibagong isang linggo kinabukasan, ay hindi ganon. Kundi yung Sabat ay kanyang ginugugol na ang kanyang kaisipan ay nasa Panginoon at kung paano magbigay lugod sa Kanya. Dumako naman tayo, Pastor Ben, sa ikalawang aspeto ng pangingili ng araw ng Sabat. At ito ay ang Sabat bilang paglilingkod sa sarili. Ano, Pastor Ben, nung mabasa ko ito, sa sinabi ni Dr. Bakyoki, ako'y medyo nalito. Akala ko ba kako ang araw ng Sabat ay dapat para sa Diyos, hindi para sa sarili. Bakit mayroong paglilingkod sa sarili? Subalit nung aking nabasa ang kanyang paliwanag, ako'y natuwa. Ganito pala yon. Kasi kapag tayo ay nagsasamba sa Panginoon sa araw ng Sabat, naroon yung ating pagbubulay-bulay ng kanyang kabutihan. Habang tayo nagkakaroon ng meditation and reflection, ng malalim na pagkakaunawa sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng pagpapanibagong sigla sa ating sarili. At yun ang paraan na tayo ay nakapaglilingkod sa sarili. Tayo ay lalong, tulad ng nabanggit natin kanina, na habang tayo ay napapalapit sa ating Panginoon, 2 Corinto 3:18, di ba? Lalo tayong nababago, ang kanyang larawan ay nananauli sa atin. So ito ang tinatawag na paglilingkod sa ating sarili. Sa halip na tayo ay mapalayo sa Diyos, lalo tayong napapalapit. So kapag tayo ay nagsasamba sa Panginoon, sa araw ng Sabat, ito'y isang paraan na ang ating buhay ay lalong lumalapit sa Panginoon. Hindi tayo nawawaglit, nagkakaroon tayong buhay na walang hanggan sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya't napaglilingkuran natin ang ating sarili. Napakaganda, Sister Lenny. Ano pa ang susunod na aspeto ng pangingili ng Sabat? Ito naman yung paglilingkod sa kapwa. Ang Sabat bilang paglilingkod sa kapwa. Kadalasan kasi pagka Sabat, tayo ay matutulog. Gusto natin nasa church lang. Sa hapon ba? Mas maganda sa marami ang matulog. At kadalasan, naririnig ko pa nga ang sabi nako, Sabado ngayon, walang lalabas. No? Subalit, maganda pala ang aspetong paglilingkod sa kapwa sa araw ng Sabat. Sapagkat, ang isang tunay na Kristiyano kailanman ay hindi egocentric o nakatuon lamang sa sarili, kundi ito ay heterocentric, ibig sabihin, others-centered. Ang Panginoon man, nung siya'y pumunta sa lupa, hindi siya pumunta sa sanlibutan para mag-enjoy ng bakasyon. Siya'y pumunta para maglingkod sa kapwa. Siya ay nagpagaling ng marami. Dito pumapasok yung sinabi ng Banal na Kasulatan na matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. So, paglilingkod ito sa kapwa. Paglilingkod sa kapwa. At kapag sinabing to do good, sa Mateo 12:10, ito ay pagpapagaling, no? At ito ay naiba ang pagka-translate nung sa Marcos at si Lucas na ang magsulat. Ginamit nila yung salitang to do good, gumawa ng magaling, no? Kaya ang ibig sabihin nito, maliban sa pagpapagaling, gumawa ka ng iba pang maaaring mabuti sa ating kapwa. At maliban sa, pag sinabi natin kapwa, hindi lang yung ibang tao, sa pamilya mo rin, sa asawa mo, sa mga nangangailangan. Ibig sabihin sa araw ng Sabat, isang paraan ng pagsamba natin at pag-iingat nito ay hindi lang yung sasamba tayo sa church, kundi isipin din natin ano pa ang pwede nating maitulong sa ating kapwa na ang kanilang buhay ay sabihin natin mailapit sa Panginoon o sa anumang kaparaanan ay sabihin nilang salamat sa Panginoon at may mga taong nagmamahal at nagmamalasakit. So napakagandang kaisipan tayo gumawa o mag-isip ng paglilingkod na magagawa natin sa Panginoon sa araw ng Sabat. At ang isa pa ditong sinasabi yung time for recreation. Medyo mahirap to kasi pag laging nalilito tayo, ano bang pwede natin gawin na recreation kapag araw ng Sabat? May tatlong prinsipyo o criteria na binanggit si Dr. Bakyoki, no? Paano natin pipiliin yung mga recreation na pwede natin gawin ng araw ng Sabat? May mga pumupunta kasi, sabi nila, pwede naman kite flying o magpalipad ng saranggola. Total, ito naman ay restoration daw ng katawan, no? Ng kalakasan ng katawan. O kaya naman mag-hiking. Subalit, paano tayo makapagpapasya kung ano ang tamang
recreation sa araw ng Sabat. Una, ang sabi Kuminsan niya. nga ay nagkakaroon tayo ng pagtatalo-talo. Alin nga ba ang dapat at ang hindi dapat? Sabi na iba, okay lang mag-hiking, pero hindi pwede ang swimming. Pero sabi naman iba, mas madali ang swimming kaysa mag-hiking. So ano nga ba talaga? Ano mga prinsipyo na kapalo para hindi naman tayo nakabase lamang sa mga salisalita lang ng tao? Tama yun. So, ito ang una. Dapat ito ay God-centered. No? God-centered, not self-centered. Halimbawa, kapag ikaw ay nasa isang recreation at hindi naman ito nagdala sa iyo upang Palapit sa Panginoon. o isipin o magbulay-bulay sa kabutihan ng Panginoon, hindi ito karapat-dapat sa araw ng Sabat. Halimbawa, kapag ikaw ay nag-picnic, halimbawa, di ba may mga church outing, at naubos naman ang oras mo sa pagluluto o kung ano-anong paghahanda na ito hindi ka na nakapagsasamba o kaya antok ka na sa oras ng pagsamba, hindi na karapat-dapat sa araw ng Sabat. Hindi ito dapat gawin. Isa pa, pangalawa, freedom and joy. Dapat malaya kang makapagsasamba. Hindi yung nagiging hadlang ito. Antok ka na, pagod ka na, hindi ka na nakapagsasamba. Dapat ang recreation na to ay malaya mong magagawa ang pagsamba. At ang pangatlong criteria, sinasabi niya, recreative. Ito ay ibisinasauli ang iyong kalakasan upang ikaw ay lalong makapaglingkod sa Kanya, sa Panginoon. Kadalasan, ang mga tao kasi ay pagka nag-engage na sa isang mga recreation activity, talagang exhausted na Pagod na pagod. At kuminsan nagiging competitive pa, no? Bagamat sinasabi nilang ito yung pagpapasigla, pero nandoon yung kaisipan ng kompetensya o sino ang dapat manalo. Parang ganito ba? Ay nawawala na sa panukala ng Panginoon. Maganda. Hindi na nagiging God-centered, kundi nagiging sports-centered na. Tama. O kaya self-centered, yung pagpapalakas ng katawan. Siguro mas maganda kung ako ang masusunod. Siguro maganda na nature walk na lang, Pastor Ben, ano? Basta ang prinsipyo ay sa mga recreation na ginagawa natin, tayo lalong napapalapit sa Panginoon. Nandoon yung pagbubulay-bulay na. Halimbawa, ako, pagka nagpunta ako sa bundok, halimbawa, ina-appreciate mo yung magandang tanawin at sasabihin natin na salamat sa Panginoon sa araw ng Sabat, napakaganda ng kanyang mga gawa. Nakakay tayo palapit sa Panginoon. Hindi lahat ng gawain ay maaaring gawin pagka-araw ng Sabat. At sa huling aspeto nito ay ang paglilingkod sa kalikasan. Alam mo, Pastor Ben, ang Sabat, kung ating papansinin, ay may kinalaman palagi sa gawa ng paglalang. Ang kautusan, makikita natin ang 6 na araw na paggawa at doon binabanggit ang manlalalang. So, ang Sabat ay laging nakaugnay sa paglalang. No? At kapag sinabi natin may relasyon ito sa paglalang, makikita natin na kapag tayo ay umiibig sa ating Panginoon, mamahalin din natin ang kanyang nilalang. Hindi natin maaatim na sirain ang kanyang nilalang. Tayo makikita natin ang ating responsibilidad na tayo ay isang katiwala, steward, katiwala ng kalikasan. Kaya nga noong 1971, ang Archbishop ng Canterbury nagpa-meeting siya. Paano ba natin mapapanauli ang kalikasan? At kanilang nadiscover, kapag ang tao ay kinilala niya ang Diyos bilang manlalalang, iingatan niya ang kalikasan. So, sa pamamagitan ng Sabat, ating napaglilingkuran siya sa pamamagitan ng pag-iingat ng kanyang nilalang. Okay, napakaganda, Sister Lenny. So, ang ating oras po ay talagang nagtutumulin at tayo po ay dadako na sa ating pagtatapos. At tingnan po natin mga kapatid na ang ating Panginoon Sus, bilang siya ang manlalalang ng Sabat, sa panahon ng paglalang, ay hindi na parito upang sirain ang Sabat, kundi upang isaulin niya ang kalagayan ng Sabat sa tunay niyang kalagayan na ito'y simbolo ng paglalang at pagliligtas na kanyang ginawa sa sangkatauhan. Sana po mga minamahal namin mga kaibigan, kayo po ay pinagpala sa ating pong napakalawak na pagtalakay ng Sabat. At sana po ay tayo po ay masumpungan, tunay na masumpungang nag-iingat ito, hindi para tayo maligtas, kundi sapagkat tayo ay merong relasyon sa ating Panginoon at tayo nagmamahal sa Kanya
at nais natin sa pamamagitan ng Sabat ay lalo tayong maakay sa kabutihan at kasaganaan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Muli po, minamahal namin mga kaibigan, maraming salamat po na kami niyong sinamahan sa ating ginawang talakayan at sa ating pong pagtatapos, tayo po'y dumako na sa ating panalangin. Dakila at banal naming Diyos na nasa langit, ibinabalik namin muli sa inyo ang papuri at pasasalamat sa lahat ng inyong kabutihan. Sa pagkakaloob sa amin ng regalong kapahingahan Sabat na sa pamamagitan nito, O Diyos, pinalalahanan kami na kayo ang aming manlalalang, kayo ang aming tagapagligtas, at kayo ay may magandang panukala na sa pamamagitan ng pag-iingat natin, sa patuloy namin pag-iingat ng Sabat, kami patuloy po niyong ibabalik sa kawangisan ng aming Panginoong Hesus. At kami po, Panginoon, ay maging kapakipakinabang po ninyong mga anak, magiging pagpapala kami sa inyo, pagpapala sa aming kapwa, magiging pagpapala kami lahat sa mundong ito na aming ginagalawan. O Ama, managana po sa aming patuloy ang inyong mayamang pag-ibig at mga kabutihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal namin mga kaibigan, maraming salamat po na kami po inyo sinamahan dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Welcome to the headquarters of the Seventh-day Adventist World Church. Opened in 1989, this building, known as the General Conference, houses 5 separate entities. Please join us as we take an inside look around the building. We start our tour in the Visitors Centre. Here you can view a timeline of our church's history and watch videos on initiatives sponsored by the Seventh-day Adventist Church. Next, we come to The King is Coming by Victor Issa. This sculpture has 10 figures representing different regions of the world. Each figure is made from bronze and weighs about as much as a person of the same size would weigh. The angel represents the guardian angel of the child it is carrying. Each morning, employees gather here in the auditorium for worship. This space seats up to 800 people and is used for meetings, conferences, and video productions. We are now entering the atrium, where many events like concerts are held. Also here is the Reebok Memorial Library, which houses over 14,000 books on a variety of subjects. The Blessed Hope by Nathan Green was unveiled during the General Conference session in Atlanta in 2010. The painting is part of an art gallery called Eden to Eden that church leaders are planning for the headquarters. Finally, this globe lights up to represent each of the 13 divisions and over 130 unions around the world. This is the Hall of History, celebrating the 150 years of the Church's history. Adventist Risk Management provides solutions for minimizing risk within the Seventh-day Adventist Church. The Adventist Development and Relief Agency is a humanitarian arm of the Seventh-day Adventist Church, providing emergency relief to communities all around the world. Here we have the North American Division, which represents the Church in the United States and Canada. At noon each day, employees gather here in this chapel to pray for each prayer request they receive. Now we come to the Harry Anderson display, which includes a self-portrait and his personal easel. Harry Anderson is well known for his illustrations in the Bible Stories series and also secular publications. We are now in the office of President Ted N.C. Wilson, who was elected during the General Conference session in 2010. Also located here are the offices of the 9 General Vice Presidents. The building also includes the offices of hundreds of General Conference employees who work to ensure religious liberty, education, healthcare, and more for millions of Adventists worldwide. Hope Channel is the newest extension of the General Conference building. Hope Channel is the official television network of the Seventh-day Adventist Church. This is the studio where they record popular shows like Let's Pray, Cross Connection, and Hope Sabbath School.
Another studio in the building is the Communication Department studio. Each week, ANN video is recorded here. Finally, we come to the White Estate. Here we have the painting, The Christ of the Narrow Way by Alfred Lee. This mural illustrates Ellen White's first vision and shows a narrow path on which believers in the three angels' message of Revelation 14 are travelling toward the holy city. If you are hungry after your tour, you can eat in our completely vegetarian cafeteria. The cafeteria serves employees and visitors every day from 11:30 to 1 p.m. If you would like to visit us in person, you can make an appointment by visiting adventist.org.